document was falsified, the signature was not the signature of Attorney Pechi Espera. So, kinlear ko muna, sabi ko, siya ba nagpunta talaga doon sa notaryo? So, sabi, yes, nagpunta siya. And then, immediately right after that, chinek ko kaagad kung ano ba tong issue ng pagpirma ng notaryo. And you know, Pinky, you will be surprised. Dinala ko na nga yung What do you document have mismo. there? Yeah. Nung una lumabas to, ang unang nag-question si Attorney Makalintal. Kasi si Atty. Makalintal, nagkaroon din ng petition sa BSKE, yung Barangay Sangguniang Kabataan Election. Tapos sinabi niya, ano ba yun? Kasi mismong yung pirma ni yung Attorney Espera, Pechi Espera, ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Kay Attorney Romy Ma. Attorney Romy Ma. Okay. Ito, i-google lang naman nila eh. Sa TIESA, again, yung contract sa Department of Tourism, si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? The second TIESA one? contract. TIESA. They can Google this. Okay. Yung doon sa mismong papel ni Gutesa, klarong-klaro, ito yung kanya salaysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Gutesa. Oo, Okay. ito, no? And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Now, my point is, May I see, sir? Yeah, sure. Yung mga nangyayari dito sa mga notaryo, marami na nga, and we had a discussion about this. Kung minsan sekretarya nila yung mga nagpapapirma or pumipirma. I would think, talagang pinresyo ng abogado, siguro tao niya lang yung pumirma doon for the notary, pero yung seal, paano mo pipikiin yun? Yung registry, paano mo pipikiin yun? But having said that, Pinky, again, ang sinabi ko nga, di ba, at that time, kung ano man yung mga pagkakamali doon sa notaryo, yun naman ay nagamot na ng si Sergeant Gutesa ay nagpunta ng Senado at nagkaroon ng under oath statement, binanggit niya yung mismong balangkas nung kanyang salaysay, and it's there. Yan din yung lumalabas doon sa under oath statement niya sa Senado. Pero ngayong hapon, and I'd like to thank the Department of Justice, they already said, Yes. they Sabi po clarified. ni Prosecutor General Richard Fadulion that basically parang napapalitan, that's not the right word, nung kanyang sinumpang salaysay sa Senado, na-cure nun, parang yung naging Yes. problema dito. Yes. In fact, yesterday, sir, even former Senior Associate Justice Antonio Carpio said the same thing. Yes. And also the spokesperson, si Attorney Polo Martinez of the Department of Justice, the Office of the Secretary, sinabi rin niya na kung ano man yung pagkakamali doon sa nangyari sa notaryo doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya. At yun nga kay Prosecutor Padulyon, klarong-klaro, na yun din talaga yung factual. Okay. Pero ako, gusto ko pa rin ba imbestigahan? Kasi Pinky, ang interest ko dyan is to know who is behind the pressure doon sa notaryo to make them say that it's fake, to make them claim in the courts na peki ito. Kasi di ba, it's a way to discredit Sergeant Gutesa. Bakit mo gagawin? Gusto ko makita. Sino ba tulong nasa likod nito? Imbestigahan talaga nila. But before they first investigate the substance of what Gutesa said, which is basically, consistently lumalabas na kumukuha sila ng pera through Marquez Texay and Paul Estrada. Mula doon sa pera yun na dinideliver sa Valle Verde, nire-repack nila, dinideliver nila sa Horizon, sa bahay ni Saldico, which is yung palang Valle Verde bahay din ni Saldico, at mula sa bahay sa Horizon, sa Shangri-La, dinideliver nila kay Speaker Martin Romualdez. Kasama din dito yung 90 mga sundalo. Dapat ipatawag din nyo to ng Blue Ribbon Committee. Totoo ba to? But they forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Nakaregister yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo, malicious para sa akin yon. Medyo inaanggulahon nila yon. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali, Okay. totally falsified. Congressman Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh.